GR. Number 251150 March 16, 2022. Noong Setyembre taong 2011, nakatanggap si Mila ng tawag sa telepono na sina Reggie at Dar ay nagsasagawa ng mga panayam para sa mga aplikanteng interesadong magtrabaho sa ibang bansa. Agad namang bumiyahe si Mila sa Albay, kung saan nakilala niya sina Reggie at Dar, na nagpaalam sa kanya na naghahanap sila ng mga Apple picker na i-deploy sa Canada. Pinapanayam ni Dar si Mila at binigyan siya ng listahan ng mga kinakailangan at bayad sa trabaho. Sa susunod nilang pagkikita, binayaran ni Mila si Regina ng P3,000.00 processing fee. Nang maglaon, iniabot ni Mila kay Reggie ang 3,000.00 terminal fee, 1,000.00 karagdagang processing fee, at 3,800.00 na surety bond. Itinala ni Reggie ang pagbabayad sa isang index card. Pagkatapos ay ibinahagi ni Mila ang oportunidad sa trabaho sa kanyang mga pamangkin na sina May at Gerald, at sa kaibigan niyang si Glow. Sa iba't ibang petsa, nakilala ni na May, Gerald, at Glow sina Reggie at Dar, na nangakong ipapadala sila sa Canada. Pagkatapos nito, nakatanggap si Reggie ng placement fee na 65,000.00 mula kay May, 35,000.00 mula kay Gerald, at 55,000.00 mula kay Glow. Ang mga pagbabayad ay naitala din sa mga index card. Sa mga transaksyong ito, tiniyak ni na Reggie at Dar kina Mila, May, Gerald, at Glow nakikita sila ng mataas na sahod at inatasan silang hintayin ang kanilang deployment. Sa kasamaang palad, sina Mila, May, Gerald, at Glow ay hindi nakaalis papuntang Canada at hindi rin nakuha ang kanilang pera. Nagsagawa ng entrapment operation ang National Bureau of Investigation, NBI, at inaresto si Reggie dahil sa illegal recruitment activities. Na-recover ng mga operatiba kay Reggie ang ilang index card na may mga tala sa mga bayad mula kina Mila, May, Glow, at Gerald. Alinsunod dito, sina Reggie at Dar ay kinasuhan ng large-scale illegal recruitment at 3 counts ng estafa. Ipinakita ng prosekusyon na si Reggie ay nakikibahagi sa mga aktibidad sa pangangalap at nagbigay sa mga nagrereklamo ng natatanging impresyon na siya ay may kapangyarihan o kakayahang ipadala sila sa ibang bansa para magtrabaho. Direktang nakipagtransaksyon si Reggie sa mga nagrereklamo tungkol sa inaasahang trabaho sa Canada at personal na tinulungan sila sa pagkumpleto ng mga kinakailangan para sa deployment. Nakatanggap si Reggie ng pera mula sa mga nagrereklamo bilang placement fee at nagbigay ng kasiguruhan na kikita sila ng mataas na sahod para sa kanilang mga sinasabing trabaho sa ibang bansa. Dahil sa mga sitwasyong ito, tunay na naniniwala ang mga nagrereklamo na magagawa ni Reggie ang kanilang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa at ibigay sa kanya ang kanilang pinaghirapang pera. Gayunpaman, ang inaasahang trabaho ay hindi naganap. Ang dapat sanay deployment ng mga nagrereklamo ay sinalubong ng mga pagkabigo matapos nilang malaman ang pag-aresto kay Reggie dahil sa illegal recruitment activities. Mas malala pa, hindi pa nababayaran sa mga nagrereklamo ang buong halaga ng kanilang placement fee. Higit pa rito, walang awtoridad si Reggie na makisali sa mga aktibidad sa pangangalap. Hindi tinutulan ni Reggie ang sertipikasyon ng POEA na hindi siya lisensyado na mag-deploy ng mga manggagawa para sa trabaho sa ibang bansa. Kawakas, may 4 na nagrereklamo na tumstigo laban kay Reggie na nagkwalipika sa pagkakasala sa economic sabotage. Lahat ng nagrereklamo ay dumanas ng malungkot na kapalaran sa kanilang pagnanais na magtrabaho sa ibang bansa. Upang maiwasan ang pananagutan, ipinaliwanag ni Reggie na siya ay biktima ng mga pukana ni Dar. Sa kabaligtaran, ang mga katotohanan ay nagpapakita na si Reggie ay may aktibong papel sa paggawa ng krimen. Laging kasama ni Reggie si Dar sa pagsasagawa ng job interviews ng mga complainant. Tinalakay ni Reggie ang mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at tiniyak sa mga nagrereklamo sa kanilang deployment. Bukod dito, nakipagpulong si Reggie sa mga nagrereklamo para kolektahin ang placement fees. Ang mga index card na nagpapatunay ng mga bayad mula sa mga nagrereklamo ay nakuha kay Reggie sa NBI entrapment operation ngunit nabigo siyang magbigay ng anumang paliwanag kung bakit ang mga dokumentong ito ay nasa kanyang kustodiya. Kaya, walang ibang conclusion kundi ang panindigan ang paghatol kay Reggie para sa krimen ng large-scale illegal recruitment. Si Reggie ay napatunayang nagkasala ng large-scale illegal recruitment at hinatulan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at pagmultahin ng 5 million.